issue ng sabong, ha, kasi alam mo, habang pinapanood ko itong sabong, medyo parang history repeat itself. Parang gano'n ang nangyayari. Totoo. Nakita ko na ito eh. Sabi ko, nakita ko na ito kay Tebes, nakita ko na ito kay Bantag, nakita ko na ito kay Pastor Kibuloy, nakita ko na ito kay Pangulong Duterte. Yung nangyayari na ito, totoo. Panoorin po natin ito, ha? Sa patuloy na paghahanap sa mga nawawalang sabungero, merong mga panibagong buto, kasama ng tsinelas, sapatos at damit na nakuha sa Taal Lake sa Batangas. Sinturon, wala? Nagtatanong lang naman. Nanawagan naman ang kampo ni Atong Ang sa mga kaanak ng mga sabungero na huwag basta-bastang maniniwala kay Julie Dondon Patidongan at questionin ang timing ng paglantad niya bilang testigo. Kaya unang balita si Ian Cruz. Depektibo, self-serving at walang katibayan. Bakit? Kanyang tinawag ng abogado ni Atong ang mga pahayag ni Julie Dondon Patidongan na nagturo kay Ang bilang mastermind sa kaso ng missing sabungeros. Git ng abogado ni Ang, inosente ang kanyang kliyente sa patong-patong na reklamo ng mga kaanak ng mga sabungero. Kabilang na riyan ang multiple murder, serious illegal detention, and enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Hinikayat ng kampo ni Ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na suriing mabuti ang mga pahayag ni Patidongan at timing nito. 15 taon daw na empleyado sa organisasyon ni Ang si Patidongan na pinalabas daw na siya ang pangunahing tauhan at utusan ni Ang. Tinawag niyang master manipulator si Patidongan. Ginamit umano ni Patidongan ang posisyon nito para mag-operate ng kanyang criminal network ng illegal na sugal, kidnapping, pangingikil at intimidasyon. Gamit ang mga resources ng grupo nang hindi nalalaman ng kanyang mga boss. At dahil nanganganib na ma-expose matapos sangkot sa pagkawala ng isang kakompetensya sa sabong noong nakaraang taon, itinuro nito ngayon ang kanyang mga boss bilang mastermind para makaiwas sa pananagutan. Welcome naman daw sa kampo ni Ang paghahain sa kanya ng mga reklamo na pagkakataon daw para masagot ang mga paratang. Alam mo, ito lang mga kababayan, pagdating po dito sa issue na ito. Kasi ang argumento ng abogado ni Atong Ang ay sinasabi na doon sa mga biktima na wag agad maniwala. Bakit? Kasi daw, baka mamaya umiiwas pusoy lang itong si Patidongan na malapit na siyang mabuking dahil remember, malapit na yung ebidensya, yung mga naglalabasang ebidensya, malapit na mabuking kung sino yung talagang pumatay doon sa mga nawawalang sabungero. Para maligtas ang sarili niya, nagturo na lang siya ng iba. Naalala ko tuloy yung flood control project ni Marcos. Una, pinagmalaki niya yun, tapos bandang yung pangatlong zona. Sinisino niya yung mga congressman. Noong una, pinagmamalaki niya na accomplishment niya yun. Tapos biglang, hindi pala congressman sinisisi niya. Kayo, walang iya kayo. Ganun. Kaya lang karap niya mga congressman. Hindi, alam mo yun, parang una, pinagmalaki mo, tapos biglang nagsisi ka. Parang feeling ko ito nangyayari. Feeling ko lang naman po ito. At yun din ang sinasabi ng abogado niya. Ang akin lang, maganda na itong kinasuhan si Atong Ang. Maganda ito. Kaya nga sabi ni Attorney Gabriel Villarreal, we welcome this. Kasi, ang nangyari, ito nyo pansinin ninyo kung magaling kayo magbasa, bakit lumabas muna siya sa mga exclusive, interview, exclusive, mga ganyan. Ang tagal. Mga 1 week to 2 weeks for exclusive. Alam mo yun, nagpabida muna siya sa media. Tapos, eventually, tsaka siya nagdemanda. Sa akin, kung gusto mo talagang managot yung may sala, hindi mo muna unahin yung agad-agad takbo ka na sa korte. Sandali, ito talaga may kasalanan.